Kumusta mga bro? Ngayong araw dumating na yung pinakahihintay kong item. Eto siya. So, tinanggal ko na. Naka-bubble wrap to. Pakita ko muna yung box. So, medyo nayupi-yupi lang siya. Pero wala namang damage. Tignan natin. Bubuksan ko para makikita nyo kung ano to. Ayan. So, yan nakalagay. Console box with USB charger. Okay, so pakita ko muna sa inyo kung anong meron dito. So yung nabili natin, itong item na to is itong console box V3. Meron siyang 4 ni USB ports. Meron siyang LED sa loob. And then, cup holder. Pero, itong item na to, meron din siya nitong double layer. So mamaya papakita ko kung anong ibig sabihin nito. So itong V5 tsaka V7 hindi ko nakita to sa Shopee. Kaya hindi yan yung nabili ko. So yan, buksan natin. So nabuksan ko na pala to kanina mga bro. Kaya natanggal ko na yung ibang plastic niya. So magsimula tayo dito. Ito yung laman niya. Naka-bubble wrap to kanina. Tinanggal ko na lang. Ako muna to. So yan. Ito yung lalagay natin sa cup holder ni Mirage dun sa likod or sa gitna. Then natatanggal to. Ayan. So ito yung sa loob niya. Meron siyang butas. 4 na butas dito. In case gusto nyong i-screw yung part na to sa cup holder para hindi maalog. Pero hindi ko gagawin yan. Ang gagawin ko is meron tayong double-sided na tape. Lalagyan ko na lang dito. And then meron din siyang kasama na parang pandikit dito sa gilid para hindi umalog-alog. So hindi tayo magbubutas. And then or kung gusto nyo, pwede rin kayo maglagay ng parang pabigat dito. Part na to. Para talagang naka-fix siya doon. Hindi siya maalog-alog. Then, ito naman is dito siya. Yun yung tsura niya. I-screw pa natin to para hindi matanggal. Then, lalagay natin yung console box dito sa part na to. Yan. Ito na mismo yung box. Plastic pa siya. So, ayan. Tingnan natin. Sa labas muna tayo. Dito sa likod. Ayan. Meron siyang cup holder. Pero kasya naman yung maliit namin na tumbler. Ayan. Then dito, meron siyang dalawang USB ports. Then close mo lang. Wala siyang lock. Pero hindi naman siya, hindi naman siya maluwag. And then, dito sa harap, meron ulit siyang ports. So, may nakalagay dito in, tsaka out. Tatry natin ito mamaya. Pero sa tingin ko, itong port na to, tingin ko connect mo sa sasakyan para gumana yung ibang ports na meron siya. Yan. So, kanina sa box, meron siyang feature na double layer. So, ang ibig sabihin nun, meron siyang dalawang layer dito. Buksan natin yung first layer. Ayan. So, wala siyang lock. Bubuksan nyo lang, aangat nyo lang. Then, itong part na to, ay lalagyan ka ng coins. Ayan. Or kahit anong maliit na bagay. USB, kung gusto nyo. Then, meron siyang maliit na space dito. Hindi ko alam kung anong material to. Pero, para siyang yung material sa billiard. Yung sa table na green. Ganun yung feel niya. Comment nyo na lang kung anong tawag doon. Hindi ko alam. Yan. Yan yung first layer niya. So, pwede kayong maglagay dyan ng ID or kahit anong maliliit na bagay or manipis na bagay. Then, sara natin. Yan. Maglalak na siya. Then, kapag tinignan nyo dito, meron siyang pindutan. Ayan. Pag pinindot nyo yan,
Pindutin ko. Yan. So yung first layer niya is ito. Sumama siya sa takip. Then ito naman yung kanyang second layer. So ito yung LED na ilaw niya. Titignan na pa natin kung gumagana ba yan. Then meron siyang kasamang screws. Tsaka di ko alam kung para saan to. Then meron siyang, ito yung sinasabi kong pandikit. Ididikit mo siya dito sa gilid. And then ito yung parang mag-fill ng gap para hindi siya alog-alog. Try natin mamaya. Itong dalawang plastic na to, hindi ko pa alam kung para saan yan, pero check natin mamaya. And then meron na siyang kasamang USB cable. Ito yung isasaksak mo sa sasakyan. Tapos dito sa isang USB port para mapagana natin yung ibang USB ports niya. So malalim naman siya. Pwede mo lagyan ng wallet or kahit anong bagay dyan. Okay naman yung space. Hindi siya kalakihan. Meron kasing ibang options sa online na mas malaki. Mas mahaba. And mas maganda. Mas malaki yung storage niya. And then mas malaki yung cup holder niya. Kaso lang, ito yung pinili ko kasi parang OEM yung itsura niya. Yung stitching niya is black. So parang stock lang. Yun kasi is meron siyang red na stitching tapos may chrome. Okay din naman, maganda naman kung gusto niyo ng mas malaki nito. Pero yun, mas prefer ko to kaya ito yung binili ko. Sa price naman, same lang sila. Pero ayun nga, mas gusto ko to. So yun, punta tayo sa sasakyan and ikabit muna natin to. So ayan mga bro, andito tayo sa likod ng sasakyan and ito yung ilalagay natin dito sa part na to. So medyo maalog siya, pero may ilalagay naman tayo dyan. Ilagay muna natin yung screws dito para mahigpit siya. Pasensya na kung para sa inyo medyo pangit yung lighting, pero dito like ngayon habang ginagawa ko to maliwanag naman. Kakapalit lang din natin ng LED sa dome light natin or sa map light natin, and sobrang liwanag niya. Mas maliwanag siya kesa dun sa stock. So kung gusto nyo panoorin kung anong LED yung nilagay ko, check nyo na lang yung channel natin, or tatry kong ilagay yung link sa video dyan sa taas. So yan siya, 4 na screws. Pitan ko lang. Ay, magnet pa. So ayan mga bro, nahigpitan ko na. Make sure lang na hindi na siya maluwag para hindi maalog itong part na to. So ito pala, ito yung plastic na sinasabi ko sa inyo kanina. Dito pala siya papasok. Ayan. Tapos yung isa dito para hindi matanggal yung console box or yung armrest mula dito. So make sure na nakahigpit na lahat ng screws bago nyo ilagay ito, kasi di ko alam kung natatanggal pa ba to, kasi meron siyang parang stopper. Ayan, di ko alam kung kita ba. Meron siyang stopper, lock din to. So kapag pinasok nyo yan dyan, nakalock na yan dyan. Di ko alam kung paano tanggalin, pero ayan, make sure lang na kung may lalagay kayo sa loob, di nyo natatanggalin yan kasi mahirap siya tanggalin. Ayan. So lalagay mo lang. Mamaya na natin lalagay yung mga foam. Check muna natin kung okay lahat. And then ito yung box. Hindi ko alam, kita nyo pa ba? Sa slide lang natin. Okay pa to, maluwag pa to. Higpitan ko na lang din to mga bro para sure. Okay, mahigpit naman. So, yan. Basta slide ko na. Pasok lang.
Then, wait nyo lang na may mag-click. Ayan. Ayan. So, nag-click na siya. Patong natin dyan. Okay. Okay naman. Okay, so binuksan natin yung flash natin para mas kita. So, ayan. Pwede nyo i-slide hanggang dito. Sagad. And para sigurado na hindi matatanggal yan, kasi pag sinagad mo siya patalikod, tatanggal to. Ilalagay natin tong lock. And then dito naman sa kabila. So kapag yan, hanggang dyan lang siya. Meron pa siyang extra screws, dalawa, kung gusto nyong i-screw yung ilalim nito sa cup holder ni Mirage. So ito, mga bilog yan, didikit nyo. And tatanong kayo kung saan didikit. Dito siya sa sides para yung gap niya is mawala. So magiging fit na siya dito sa box or sa cup holder. Then dito sa ilalim, lalagyan natin ng ganito, double sided to. Shopee ko lang din to nabili. Madikit kasi siya. Okay naman. Ayoko mag 3M kasi mahal. And yun, wala naman ako ibang paggagamitan ng 3M sa ngayon. So ito na lang muna. Then kapag nakabili tayo ng 3M para sa ibang bagay, papalitan din natin to dito. So mamaya ko na gagawin yan. Binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ko gagawin tong part na to. Sa ngayon, tatry muna natin kung anong feel niya. Dito muna tayo sa likod. Try natin yung cup holder. Yan. Ito yung tumbler namin. Kasya naman. Yan. Di naman ma-allow. And yung size nito yung mga baso sa mga fast food. Gaya ng sa Jollibee, McDo. So, kasya yan dito. Isa lang. Then, pupunta muna ako sa harap. Try natin yung ano niya. Yung USB ports. Tsaka tignan natin yung loob. And tignan na rin natin kung ano yung feel niya. Kung komportable ba siya sa driver. Di ba mahirap? Or ano. Yan. Sara natin yan. Then lipat tayo sa harap. Okay, so nandito tayo sa harap. Ayan. Wait, so okay pala kung may ilaw. Ayan. Ito yung dome light natin, oh. Sobrang liwanag. Then naka-flash din tayo. So ayan, sagad siya patalikod. Hindi naman siya hirap para sa handbrake. Tatama siya, oo. Pero hindi naman grabe. Ayan. So okay lang. Then kapag sinagad mo siya paharap, ayan siya. Ayan, dito mahirap na talaga. Pero ewan ko lang kung kailangan ko ba to. Siguro kapag sobrang layo ng biyahe and di naman ako pahinto-hinto para mag handbrake. So ganyan muna. Open natin. Okay naman. Sagad natin patalikod. Then open natin. So ayan siya. Coins pwede. Then mga ano-anong pwede nyo ilagay dyan. Fit naman siya. Medyo magrarab lang siya dito sa upuan. Pero wala namang problema. Kapag nahigpitan na natin yung ilalim, hindi na ito gagalaw-galaw. Then ito yung second layer. Yan siya. So para lang talaga siyang stock. So ito yung rason kung bakit ito yung pinili ko. Yan. Hindi siya iba kung titignan mo yung buong sasakyan. So try natin yung USB port. Ito yung free niya. And ito yung extra. Sa cellphone to. Wala pala tayong cellphone. Kasi gamit natin ngayon. Pero okay lang. So ito siya mga bro. Ito yung wire niya. Isasaksak nyo dun sa binanggit ko kanina na in. Yung may nakalagay na in. Tapos dun siya sa
12 volt socket. So hindi siya gumagana dito. Dapat dito siya sa 12 volt socket. So kayo na lang bahala kung anong gagawin niyo sa wire na to. Kung gagamitin niyo man yung USB ports niya. Itong isang to, ayan, nakakonect sa cellphone ko, naka-charge siya ngayon. And yung ilaw niya, okay lang. Medyo mahina, pero okay lang naman. Di ko rin naman kailangan yan. Kasi meron naman tayong dome light. Pero ayan, di ko alam kung sira ba yung isang part or isa lang talaga yung umiilaw sa kanya. Pero wala namang problema. Hindi naman issue sa akin to. As long as meron akong armrest na pwedeng patungan kapag sa biyahe. Kasi medyo nakakangalay minsan. Ayan, lock natin. And then, tanggalin ko lang to. Try ko dito sa likod. Wala tayong isang cellphone, kaya tiwala na lang kayo sa akin kapag sinabi kong gumagana to. Okay, nagcha-charge. Yung isa naman. Okay, gumagana rin. So, gumagana yung mga charging ports niya. Ang hindi ko lang trip is ito. Pala, pasensya na. Dumi pa yan kasi maulan. Ayan. Makulimlim na naman. Maliwanag lang sa camera pero makulimlim sa labas. Pero yun nga. Hindi ko naman ata gagamitin to siguro. Kasi kami lang naman ni Mrs. And wala naman kaming sakay lagi sa likod. Kaming dalawa lang. So walang problema kahit walang wire. Kasi ito lang naman. Ayan. Nakasagad na siya sa likod. Ayan. So okay na mga bro. Okay na okay to. Kung gusto nyo mas malaki, marami naman sa Shopee. Pero kung gusto nyo ng OEM na look or stock na look, ito yung bilhin nyo. Same price lang siya nung iba. Pero yun nga, kung habol nyo is yung stock na look na babagay lang sa sasakyan mismo, dito ka na. Kung gusto nyo lang naman ng patungan din. Yan. So yun lang mga bro, hanggang dito na lang muna. Kung gusto nyo panoorin yung ibang mga DIYs natin, mga nilagay natin dito sa Mirage G4 natin, check nyo na lang yung channel ko. And sa ngayon, car reviews muna tayo or mga DIYs para sa sasakyan natin. Kasi hindi pa tayo nakakapag-edit ng mga motorcycle reviews. Pero yun nga, hanapan natin ng oras yung mga reviews natin na yun. So yun lang. Thank you mga bro.